Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa arthritis. So, kahit po ito natalakay na natin, so napakarami ho kasing tao at may mga nagte-text kung pwedeng talakayin ito uli. Kasi hindi lang ngayon sa mga elderly, minsan mga bata-bata pa may mga rayuma na totoo rin totoo rin yung mga sinasabi ng ating magulang, elderly, na kapag pagod, kailangan nagpapahinga muna at huwag muna magbabasa ng paa and binti. Not only for varicosities, but also for arthritis. So, halimbawa, wala kayong sasakyan, nagko-commute lang kayo, napakahirap mag-commute ngayon, di ba? Tapos pagdating ninyo, ligo agad, wala naman na tayo masyado sa pandemic. So, pwede na magpahinga 1 oras man lamang bago kayo maligo ng mabilis. And dapat maligamgam ang inililigo. At pagka kasi yung katawan natin sobrang pagod, ngalay, tapos bigla nating liliguan ng malamig, may pasma Di ba sa Chinese medicine, merong yung sa yung mga sudden change of temperature from heat to cold or cold to heat, nakakasira yan ng mga arteries and and nakakamagarin yan ng mga joints, muscles, nagiging spastic sila. Pagka bata pa, mahilig magbasa, pagod, nagmedyas maghapon, hayaan at hindi sinasaway ng magulang. Paglaki niyan, puro varicose vein ng binti. Kawawa pag babae. So parang may mga uod sa binti. So may part din dyan ng magulang. Dapat bata pa, tinuturuan na ng tama. Kasi kawawa naman ang binti ng anak na babae paglaki, kung puro ugat. And yung sa rayuma naman kasama din yan. Pagka kayo panay ang basa, pagod. Iba yung sa basketball player na sila after maglaro, maliligo sila actually hindi naman totoong ligo yun, shower lang yun, seconds lang yun. Ang purpose nun, hindi para linisin yung sarili, kung hindi, para lang isara yung pores. Pag pawis na pawis kasi, bukang-bukang pores, lalo yung mapapasukan ng lamig. In reality, actually kahit hindi naman ligo ang gawin yung face towel basa, ipunas sa buong katawan para magsara yung pores. So, dapat seconds lang yan. So, kung gusto magsabon, tapos buhos, tapos labas na sa banyo. Hindi yan ang time para magkuskus kayo. Yun lang ang purpose doon. Pero may mga bababalitaan pa rin kayo sa mga ibang manlalaro na pagod, naligo. Sa probinsya namin, may hindi na nagising sa ganyan. So, nag-basketball tas naligo. Pag umaga hindi na nagising. So, meron pa rin factor ang pasma talaga. Mabuti na yung nag-iingat. So, marami tao ang may osteoarthritis. So, at lahat tayo nag-iedad, medyo kung hindi tayo mag-iingat, lahat tayo papunta sa osteoarthritis. Kasi ang osteoarthritis, isa ito sa klase ng rayuma na due to wear and tear. Sabihin tumatagal, syempre nagagasgas,
nauupod ho yung mga joints. So, sa 100 types of arthritis, ang pinaka-common ho, yung osteoarthritis. At yan ho, painfully stiff, naninigas, swollen yung joints in any parts of the body. At yung pain ho ay resulta ng wear and tear ng cartilage. And yung gel-like shock-absorbing material, which is the cartilage, in between the joints, ang nasisira. Pag nasira ho kasi yung cartilage at nag-wear away, yung bone ho, siyempre, magka-grind siya against the bone. So, magkakaroon na ho ng friction. Alam niyo ang cartilage, yung pag kumakain kayo ng drumstick, yung para hong whitish na madulas. Kailangan ho yan para ang joints natin mag-grind, no? Dumulas. Pag wala hong cartilage at sira na yan, buto sa buto na ho. And yan ho, magde-develop ng osteoarthritis at any age pag nasira ho yung cartilage na yan. And usually, nangyayari ho yan sa mga taong more than 45 years old and more common among women. So, kababaihan. And other forms of the disease, meron din hong ibang klase like rheumatoid arthritis and fibromyalgia. So, mas mahirap po ang rheumatoid arthritis because autoimmune disease na ho yan. Hindi naman ho yan ganun ka-common tulad ng osteoarthritis. Ang osteoarthritis mas stiff ang muscle, mas masakit ho pag bagong gising ka. Parang ang titigas, hindi mo ma-bend. Pero ho, as you go along within the day, pag nakakilos-kilos na ho, so medyo nawawala na ho yung pain at much better na ho yung movement ng mga joints ninyo. So yan ho ang rayuma na pinaka-common sa mga nag-iedad. And yung pag-a-apply ho ng heat o warm compress doon sa painful joint, yan ho ay nakakapag-provide ng significant relief. Pwede rin hong gumamit ng electric blankets, heating pads, or hot packs. So, initin ho ng 20 minutes. Then, yung mga hot pads ninyo, heating pads, or mag-take kayo ng hot bath, or warm shower, may soothing relief din po yun. Yung cold treatments may also work equally pagka ang joints ay inflame. Yung may mga magaho, pwede ho dyan ang cold treatment. Yung ice cube ho, balutin nyo ng towel or washcloth, then i-press nyo ho doon sa mga nakamaga na joints. So, pwede rin ho kayong gumamit ng supplements like fish oil, omega-3, fatty acid, na nakukuha yun siyempre sa isda. So, tatandaan nyo ho, ang fish oil, omega-3 lang ang anti-inflammatory. Omega-6 and 9 is pro-inflammatory. Yan ho sa tilapia, omega-6 po yan. So, hindi ho yan okay kasi pro-inflammatory ho yan, no? So, kayo, kung marami ho kayong rayu-rayuma, hindi ho para sa inyo ang tilapia. And discover that pain and stiffness are lessened pag nag-omega-3 fish oil ho kayo. Napaka galing ho niyan as anti-inflammatory, at the same time, maganda ho yan para sa heart, sa puso. And yung mga ayaw ho ng isda, pero bihira naman ho ang ayaw ng isda, kundi mahal po ang isda ngayon, no? So, pwede ho kayong gumamit ng soft gel capsule na fish oil. Ang recommended dosage po is 2,000 milligrams of omega-3, 3 times daily, kung gagamitin nyo ho pang arthritis. If you are taking blood thinning drugs, check nyo ho muna sa doktor ninyo kasi, of course, ang fish oil ho, may blood thinning effect din po yan kasi nakakaganda ho yan ng circulation. Baka lamang ho kasi mas sobrahan kung may iba pa ho kayong blood thinner na iniinom. Kaya ho, mas maganda ipapaalam ninyo sa doktor ninyo na naka-fish oil kayo. Yung capsaicin, yan ho nakukuha sa hot pepper, sa siling labuyo ho. Meron hong tinitindang mga capsaicin cream. Depende na ho sa brand. Ang effect ho niyan, ini-irritate niya yung nerve endings. So, yung brain ho natin,
yung attention niya naaalis ho doon sa arthritic pain. And natatanggal ho ang pain by depleting the nerves of substance P, which is a chemical na nagtatransmit ho ng pain impulses to the brain. O siyempre ho, pag natanggal yung substance P, hindi na ho makakarating sa brain yung sense of masakit. Kasi ho, 'di ba, sa nerve, kinagat ka dun sa dulo ng big toe mo, ng ant, malaking langgam. Yung bilis ho ng impulse galing sa big toe mo, pupunta yun sa brain, ibabalik ng brain, sasabihin sa big toe mo, masakit yung kagat ng langgam. So, pero ho, kung sira na ang nerves mo, like in the case of may diabetes ka, uncontrolled yung sugar mo, nasira yung nerves mo, meron kang neuropathy, sira ho yung nerves eh. So, wala hong magdadala ng message sa brain na masakit yung kagat. So, hindi naramdaman ng big toe mo na masakit pala yung kagat kasi manhid na yung buong paa mo. Pero ho, ganun ang nangyayari doon. Di ho ba, split second lang, pagkagat sasabihin mo, aray. Di ba? Wala pa 1 second yun. Ganun mo kabilis ang impulses natin sa katawan. From yung pinaka-distal part ng katawan, galing na ho siya sa brain, pumunta niya sa brain, bumalik na ho doon sa big toe, pero kala mo instant yung pag-aray mo. So ganun ho ang gawa ng Diyos. How wonderful it is yung atin hong katawan. Siyempre kung kayo lang, basta ang alam nyo may masakit kayo, pero hindi nyo alam anong klaseng rayuma meron kayo. So, mas maganda kung siyempre magpapatingin kayo sa doktor. Kung na-diagnose na kayo na may arthritis, sundin nyo dapat kung ano yung mga advices ng doktor sa inyo. And regarding naman sa rheumatoid arthritis, ito mas serious form to ng rayuma, no? So, nangyayari ito pagka yung immune system natin attacks rather than defend our body. Supposedly, ang role ng immune system is to defend our body against invaders. But sa may autoimmune diseases po, inaatake niya yung hindi naman kalaban. Minsan sarili nating cells. So, along with joint pain and swelling, ang rheumatoid arthritis can cause fatigue, poor circulation, anemia, and eye problem. Mag-start kayong mag-food diary para ma-track ninyo saan nagpi-flare up yung inyong arthritis. So, para ino-observe nyo kung ano yung mga kinain ninyo na nagre-react kayo. And mas maganda if you try to be a vegetarian, free of eggs, free of glutens, walang caffeine, walang alak, walang masyadong maalat, walang refined sugar, and milk products. So, subukan nyo na tanggalin yung mga yan. Mararamdaman nyo na less ang pain and less ang swelling ng joints ninyo. So, ulitin ko po, pag may rheumatoid arthritis kayo, bawasan nyo ang itlog, gluten. Ang gluten protein niya na nakukuha sa wheat, caffeine, alak, too much salt, refined sugar, and milk products. Nakakapagpa-flare up yan ng rheumatoid arthritis. And also, one study found that people na may rheumatoid arthritis na nag-take ng capsule ng gamma linolenic acid, so GLA, the active compound sa evening primrose, mas may less pain 6 months ginawa yung study. So, ibig sabihin sa pag-aaral na to, nakakatulong yung GLA, gamma linolenic acid, sa kaso ng rheumatoid arthritis. Ang isa sa palatandaan nyo, pag rheumatoid arthritis, ang klase ng pain ninyo is symmetrical. Ibig sabihin, both left and right. Pag masakit ang kaliwang siko, masakit din ang kanang siko. Masakit ang kaliwang tuhod, masakit din ang kanang tuhod. Symmetrical, ibig sabihin, pareho. Yung oil of wintergreen daw and eucalyptus oil, effective din yan sa mga arthritis. So, pwede nyo yung few drops, lagay nyo sa skin and i-rub ninyo.
Although, yung may mga skin allergy, medyo wag na ho kayo sa mga topical. Pag hong gamitin ito under a heating pad. Pag naglagay ho kayo ng kahit na anong oil, wag niyong lalagyan ng heating pad. Kasi ho, masusunog. Yung oil ho, parang ininit ninyo yung oil. Makasusunog ho yun ng skin. So, it can cause the skin to burn or irritate the skin. Kung maghi-heating pad ho kayo, maglagay nyo sa tuhod, wag ho kayo maglalagay ng eucalyptus oil, oil of wintergreen, o kahit na ho anong panlagay sa rayuma. So, pag maglagay kayo ng oil, walang heating pad. Hindi ho pwedeng pagsabayin yan. And whether it is walking, swimming, biking, or yoga, kailangan ho gentle exercises lamang ang regimen. The better your physical condition, of course, the less pain and stiffness you will have. So, pag meron hong arthritis sa inyong ankle, knees, or hips, you might need to walk with a cane. At least at first, para ho matulungang ma-stabilize yung mga joints na yon. Pagka ho swollen naman ng mga joints and inflame, do not work through the pain. Instead, take a day off. Ibig sabihin ho, pagka kayo nirarayuma, hindi ho yan ang time para kayo ay mag-exercise. Kasi ho, pag in pain kayo, ibig sabihin may inflammation. So, masakit na nga ho, tapos pipilitin nyo pa ho. Kasi ho, nai-strain din ho yung mga muscles, bones, and cartilage kapag ka ho nag-exercise tayo. And, eto nga ho, uulitin ko na naman. So, basta ho nag-edad kayo ng 40 pataas. So, kahit na nga ho nire-require natin na mag-exercise 30 minutes, 3 times a week. Kailangan ho, pag ganyan na ang edad ninyo, iingatan nyo na ho yung kneecap ninyo. Bawal na ho ang mga exercises na mga may jogging, badminton, tennis, yung mga tumatalon ho. Kasi, pagka ho tumatalon tayo, yung timbang ho natin, example, 60 kilos kayo. Times 10 nyo ho, 600 kilos. Pagbagsak ho ninyo sa pagtalon ninyo, alba nag-badminton kayo, yung bagsak nyo ho sa tuhod ninyo, hindi na ho 60 kilos yun, 600 kilos. Hindi na ho kayo bata. Brittle na yung bones ninyo and kneecap ninyo. So, mapupunitan ho kayo ng tuhod. No? So, pag napunit ho ang tuhod, kailangan ho kayo yung hawakan ng doktor para sa mga buto. Bakit to? Minsan baka kailangan lagyan kayo ng bakal para lang ho ma-preserve yung napunit ninyong kneecap. Di ba? But pag yan ho, may punit na, ang lakad ninyo, hindi na ho ninyo yan maibabalik sa diretso ninyong lakad before. May konting deformity na po ang lakad ninyo. Gusto nyo ho bang kagandang lalaki ninyo o ang gandang babae ninyo, ang lakad ho ninyo paekang-ekang kayo dahil sira na yung tuhod ninyo? Why? Kasi ho, nag-high impact exercises kayo. Nag-zumba kayo, may mga talon-talon. Nag-jogging kayo. Kasi sabi daw mag-exercise. May mga nag-talk ho tungkol sa health na hindi ho complete. Sasabihin nila mag-exercise pero hindi nilinaw kung anong exercise. Pag may edad na ho kayo, 40 pataas, low impact exercises lang po. So ano yun? Brisk walking, swimming, and stationary bike. Yan lamang ho ang low impact. Kahit na ho Zumba, kung yung Zumba ninyo may patalon-talon, wag nyo na hong gawin yung may patalon-talon. Gawin nyo lamang ho yung hindi tumatalon. So, ba't hindi na ho kayo pwede sa tennis, jogging, badminton, wherein yung hahabol ho kayo, tapos babagsak kayo ng talon, basketball. So, yung iba ho kasi, hindi nila alam yun. Nakarinig sa radyo or TV, kailangan daw mag-exercise, wala na akong ka-exercise. So, ibig sabihin, hindi siya sanay mag-exercise, biglang nag-badminton, biglang nag-jogging ng mahaba, pagkatapos, ayun, di na makatayo ng straight, na orthopedic. So, kahit na ho yung mga ballroom dancing, syempre ho sa babae, may mga babae ho ang pinaiikot sa mga sayaw, hindi ho ba? So, pag mahina na ho ang balanse ninyo at tuhod ninyo, tuhod pa rin ho, pag yan na-twist at napamali,
ganun din po, orthopedic din po ang bagsak ninyo. And also, kung kayo ay sinusumpong ng rayuma ninyo, hindi ho yan ang time para kayo ay mag-exercise. Huwag nyo hong pilitin. Ang kailangan nyo ho, pag sinusumpong kayo ng rayuma is what? Pahinga. You need to rest para ho yung mga joints ninyo bumaba ho yung inflammation. Kung may hip and knee arthritis kayo, try to check also kasi merong mga taong hindi na ho pantay ang legs and hips. Either sa taas or sa baba ho ang problema niyan. Pwedeng nanggaling sa cervical dito sa may leeg, nag-domino effect pababa. Yung galing ho sa cervical, usually ang root cause ho niyan, wrong bite. Mali ho yung kagat ninyo. So mali ho yung tugma ng inyong TMJ, temporomandibular joints. Pag sa baba naman ho galing, usually sa pagko-cross leg, pagtalon ng hindi pantay, so namaliho yung suksok ng buto, yung femur dito ho sa ating hip bone. So yung isa ho nakapasok, yung isa nakalabas. Pag mineasure mo ang paa, pinagpantay mo, hindi pantay. Pareho lang ho yan. Pwedeng galing sa itaas, pwedeng galing sa ibaba, case to case basis. No? Ang pagkocross leg ho, ng madalas nakaka-misalign ho yan ng spine. No? And of course, yung pag-inom ho ng vitamin C, nakakatulong ho yan, syempre, antioxidant yan, mag-reduce ng osteoarthritis. Nakaka-prevent din ho yan ng breakdown ng yung free radicals po. No? So, nabe-breakdown ng antioxidant like vitamin C. So, kahit ho 500 mg lang ng vitamin C, sodium ascorbate po para alkaline form. And wag ho ascorbic acid at nakaka-kidney stone. And mag-take din ho ng zinc supplement, nakaka-lower ho ng risk of having rheumatoid arthritis. No? So, IB? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyon Muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Padok talong ni 0873. I've done a pulmonary test before last 2019 and diagnosed with asthma and allergies. Thanks so much po. wala pala siyang tanong, no? Mm-mm. So anyway, if you are diagnosed with allergies and asthma, ang asthma ho is also a kind of allergy. We have discussed already na ang allergy po, ang root cause po niyan is what? Lack of water, parasitism, and leaky gut. So, leaky gut, yung may microscopic pores ho, yung small intestine ninyo. Kaya ho nakakalusot yung mga small particles like protein, yung mga exoparasite directly to the blood. So, magre-react ho yung ating immune system kasi foreign body ho ang tingin nila doon because it is not usual for those things na directly ho pumasok from the small intestine to the blood. So, kaya ho nag-allergy ang tao. No? Also, yung lack of water because pag kulang ho sa tubig, magre-release ng histamine hormone na nagbabudget ng ating tubig, pero na-prioritize yung ibigay sa heart and brain. So, mag-allergy ho kayo, magpapantal kayo or whatsoever kind of your allergy or hika, dahilan ho sa pag-release ng histamine hormone. Kaya nga ang anti-allergy is antihistamine, no? And of course, parasite, no? So, magre-release ho yan ng chemicals pagka kumain ho kayo nang hindi siya hiyang. So, dapat to, yung tatlong yun ang i-address and maa-address ho natin yan through detoxification and blood cleansing program. Blood cleansing program can hydrate the patient and detoxification program can address yung yung parasitism and also the leaky gut, no? So, ang tayong oras. So, mangyari po lang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. And ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And ang mga numero, Ivy. Pwede po kayong tumawag sa
0922-875-9412. 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Yung mga wala naman hong karamdaman at gusto lamang hong magpaputi, magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip available sa clinic. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangang